Hello everyone, how are you today? I hope everybody is fine and safe. I am your teacher Jem Raymond and today, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang MOVs na kakailanganin ng ating mga master teachers for their portfolio para sa our PMS Objective number 11 para sa school year 2023-2024. Meron din akong mga samples na mga MOVs how to get high rating for this objective. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now, let me show you again the 15 RPMS objective para sa ating mga master teachers for this school year. Sa 15 RPMS objectives na to para sa ating mga master teachers, meron tayong 7 na non-classroom observable indicators. And this time, tatalakayin natin ang mga MOVs para sa RPMS objective number 11 ng ating mga master teachers. Ang objective na work collaboratively with colleagues to analyze and utilize assessment data to modify practices and programs to further support learner progress and achievement ay tumutukoy sa mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga master teachers sa pakikipagtulungan nila sa kanilang mga kulig upang pag-aralan at gamitin ang mga data mula sa mga iba't ibang assessment. Ang layunin nito ay upang mapabago at mapabuti ang mga teaching strategies, mga pamamaraan ng pagtuturo, mga programa na dapat ipatupad para mas masuportahan ang pag-unlad ng mga estudyante. Ito ang RPMS tool ng ating mga master teachers na magiging basihan natin what to prepare ng mga MOVs for RPMS objective number 11. Makikita natin dito na ang mga master teachers ay binibigyan ng rating on this objective based on quality and timeliness. Now, how master teachers are rated according to quality? Kapag no acceptable evidence or wala siyang MOV na na-present, then 1 or poor rating ang kanyang makukuha. No, kapag si master teacher ay nabigyan ng rating 2 sa quality, ang ibig sabihin nun ay nakapagplano lamang siya para sa isang coaching at mentoring sessions or even meetings, LAC or FGD or other collegial discussion upang ma-interpret ang mga attainment data, ngunit hindi ito na isagawa o walang sapat na ebidensya na may aktwal siya na implementasyon sa kanyang mga pinaplano. So, ang mga MOV na pwedeng ma-attach to get rating of 2 ay yung Approved Learning Action Cell or pwede rin yung matrix, yung LAC matrix, or pwede rin namang screenshot or kopya ng mga mensahe, mga chat logs or email na nagpapakita ng pagpaplano ng mga master teacher at ang koordinasyon nito para sa mga meetings na kanyang pinaplano. Nakakakuha naman ng rating 3 si master teacher kapag nagsagawa siya ng collaborative discussions upang suriin at gamitin ang mga assessment data para baguhin ang mga teaching strategy o mga programs na ginagamit ng mga teacher sa pagtuturo. Pwedeng gamitin ni master teacher yung MOV number 3 o yung paggawa ng accomplishment report. Yung accomplishment report na to ay naglalaman ng resulta ng collaborative review. So dito makikita yung mga data na kanilang na-analyze at ang mga rekomendasyon o ang mga pagbabago na kinakailangang ipatupad. So ang accomplishment report na to ay naglalaman din ng mga intervention materials na pwedeng i-develop or ma-develop para sa remediation or enhancement activities. Now, aside from the accomplishment report, pwede rin namang i-attach ni master teacher yung minutes of meeting or coaching and mentoring session na kung saan naglalaman ito ng mga detalye ng pinag-usapan sa meeting na naganap or LAC session. So again, huwag kalimutan na mag-attach din ng proof of attendance. Pwede itong attendance sheet or pictures na may LAC session or may meetings talaga
na naganap regarding this particular objective. Nakakakuha ng rating 4 si Master Teacher for objective number 11 kapag mas mataas na ang antas ng pakikipagtulungan niya sa kanyang kasamahan kung ikukumpara mo sa rating 3 kanina. So sa halip na simpleng pagsasagawa lang ng collaborative discussions, si Master Teacher dito ay nagsagawa na ng synthesized discussion. So ibig sabihin, pinagsama-sama at pinag-aaralan na nila ng mabuti ang mga resulta ng assessment data upang makabuo ng mas malalim, mas structured at comprehensive na mga rekomendasyon at mga aksyon para sa pagbabago ng mga teaching practices at programs. Now, pwede pa rin gamitin ni Master Teacher ang accomplishment report bilang MOV to get rating of 4. So, ang accomplishment na to ay dapat nagpapakita ng collaborative review ng learner assessment data at pag-develop ng intervention materials for remediation, enhancement, and enrichment activities. Dapat mapakita sa accomplishment report kung paano pinagsama-sama at inanalisa ang iba't ibang sources at insights mula sa mga kapwa niya guro. So, kailangang detalyado ang findings mula sa mga synthesized data at may specific na recommendations para sa pagbabago ng teaching practices and programs. Now, dapat din kasama sa report ang mga materials na pwedeng i-develop base sa mga assessment data tulad ng mga lesson plans, worksheets, or activities na ididisenyo para sa mga identified student needs. Now, aside from the accomplishment report, pwede rin namang i-attach ni Master Teacher ang minutes of coaching and mentoring, minutes ng LAC session or meetings, at gawin itong MOV for rating number 4. So, ang minutes na ito ay dapat may kasamang proof of attendance. Pwedeng attendance sheet or pictures, no? So, sa minutes, dapat may detalyadong record din kung paano pinagsasama-sama ang iba't ibang insights mula sa mga guro at paano ito inanalisa ang mga data. So, dapat ipakita na ang discussion ay hindi lamang simpleng pag-uusap, kundi isang malalim na pagsusuri ng mga datos. Now, dapat ipakita din kung paano gagamitin ang assessment data upang baguhin ang mga teaching practices at programs. So, halimbawa, pag-a-adapt ng bagong teaching strategy para sa math o pagde-develop ng additional learning materials para sa reading comprehension. Now, kapag si Master Teacher ay na-rate ng 5 sa quality, ibig sabihin ito ay dahil sa kanilang kahusayan sa pag-guide at epektibo nitong paggamit ng assessment data. So, ang Master Teacher dito ay nagbibigay na ng malinaw na direksyon at suporta sa kanyang mga kasamahan na guro sa pagpaplano ng pagsusuri ng assessment data. Now, para makakuha ng rating of 5, pwedeng i-attach ang minutes of meeting. Dapat mapakita sa minutes or dapat nakatala sa minutes ang comprehensive the discussion na pinangungunahan ni Master Teacher kasama na ang malinaw na pag-a-analyze ng mga assessment data, ang pagsasama-sama ng mga insights mula sa mga iba't ibang guro. Dapat na detalyado sa minutes ang action plans at mga recommendations. And of course, huwag kalimutan yung proof of attendance. So, dapat ipakita din sa minutes na ang mga discussion ay nagresulta sa makabuluhang pagbabago at pagpapabuti ng teaching practices at programs. So, ito yung sample na minutes na pwedeng i-attach ni Master Teacher. So, dapat naka-attach dito sa minutes yung mga signed attendance with the participants. Now, kung walang minutes, so pwede rin namang performance monitoring and coaching form. Now, kasama rito yung annotations din. Now, here's an example of PMCF
na pwedeng magamit ni Master Teacher to attach to this objective. Now, bawat entry ng ating PMCF, pwedeng lagyan niya ng annotations. And this is sample annotation for this objective. Now, let's proceed to timeliness. How master teachers are rated according to timeliness. Kung walang acceptable MOV, then 1 lang ang makukuha niya. Now, kapag napakita ni master teacher na nakipag-collaborate siya sa kanyang colleague in interpreting assessment data for only 1 quarter, then 2 lang ang kanyang makukuha. Kapag napakita niya na nagawa niya ito across 2 quarters, then satisfactory or rating 3 ang kanyang makukuha. Kapag 3 quarters naman, ay rating 4 naman ang makukuha niya or very satisfactory. Kapag nakipag-collaborate si master teacher sa kanyang colleague in the interpretation of attainment data sa 4 na quarters, then the master teacher will have an outstanding rating of 5. So that's all, teachers. I hope this video helped you in preparing your MOVs for your portfolio in your RPMS for this school year. Till next time, keep safe everyone!